Manong Jay, maputo lang kita. Meron na ba? Opo, Manong Jay, maputo lang kita Manong Jay kasi si partner Jason Sige. Rubrico ay nandun mismo sa area para samahan tayo at maki-update tayo sa mga ganap. Libo-libo nga pong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga individual ang nagsagawa ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Alamin natin ang mga kaganapan dyan kasama si Jason Rubrico. Jason, magandang hapon. Admar Jade, magandang hapon at sa ating mga kapartners na nanonood ngayon dito sa SM9 News. Umabot na nga kapartner Admar at Jade sa mahigit 12,000 ang bilang ng mga dumalo dito sa rally sa EDSA People Powers Monument batay sa pinakahuling tala ng Quezon City Police District. Ito ay sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo kasama ang iba pang grupo. Sa ngayon, kapartner Admar at Jade, patuloy ang programa na isinasagawa ng INC. Sa ngayon, daan-daang pulis ang nakadeploy dito upang mapanatili ang kaayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang pagtitipon. Nakaharang pa rin ang ilang bus ng New Era University sa bahagi ng EDSA White Plains kung kaya't nasa 4 na linya ng kalsada ang nakasara. Kasama ito ay sinimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority kaninang umaga. Katuwang ang Philippine National Police ang pagtutow sa mga sasakyang nakahambalang sa EDSA upang maibsan ang matinding pagsisikip ng trapiko. Ayon nga kay MMDA Chairman Romando Artes, lahat ng sasakyang humaharang sa kalsada ay bibigyan ng citation ticket at agad na aalisin sa lugar. Pakinggan natin ang naging panayam kay MMDA Chairman Romando Artes. Well, nag-coordinate na po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasundoan na itotow po lahat po ng mga nakahambalang na illegally parked. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Dahil kami po ay bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan ng hindi naman po napuperwisyo. So, yun po ay kailangan naming proteksyonan din. That's why wala po kaming magagawa para po i-clear yung karsada, ay kami po ay magtotow at magtitiket. At ngayon po ongoing yung pag-a-adjust noong barrier po ng bus carousel para po bigyan daan yung mga pribadong sasakyan na makadaan doon. Kasi it appears po, nahihirapan po kaming patabihin yung mga nagrarally ng mga tao, nagko-cross, humaharang. So instead po na baka magkasakitan pa, although ang instructions naman po ay maximum tolerance sa ating mga kapulisan, na-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makadaan pa rin. Ring binubuksan ang ilang concrete barrier upang makadaan ang mga pribadong sasakyan sa EDSA Bus Carousel at mapabilis ang daloy ng trapiko. Sa ngayon mga kapartners, 2 linya na ang nadadaanan ng mga pribadong sasakyan. Samantala kanina ay nakausap naman natin ang dating kongresista na si Mike Defensor na aniya nakakatawa na ang hustisya ng Pilipinas matapos siyang kasuhan ng plunder habang ang mga tunay na mastermind sa flood control anomalies ay hindi pa napapanagot. Isa si Defensor sa mga nakisa sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Pakinggan natin ang ating panayam kay Mike Defensor. Well, una sa lahat, nakikisa po ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang mga INC nandito. Kahit kami nandito, kami yung organisasyon namin. Nandiyan kami, nagsasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, ang ROAR. So nandito po naman lahat. At kami nakikisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan eh. Yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng may plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng hustisya na nakikita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi lang kontraktos, wala ka narinig na investigasyon, wala ka narinig na kinakasuhan.
Sir, sa tingin niyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo, marami na rin galit talaga eh. Kahit naman sa Metro Manila, negative 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. No? Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, no, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sinong kalaban, ikukulong, at yung mga kakampi naman ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa government? Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya, humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ng tama. Kay BBM? Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya, sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi nila may dalawang senador, no? Si Senator Joel Villanueva, may kaso daw, Senator Chis Escudero, nung nagkabaliktaran na wala na, yung isang hindi bumaliktad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman nila. At ngayon nga, si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, no? Walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. At doon na nga, nadamay na rin ako. Thank you, sir. Thank you. Jade, Admar, sa kanina, napakinggan natin yung isa sa mga nagsasalita sa programa ng INC. Iginit nga nila na wala nang uwian hanggat hindi nila makakamit yung justisya at yung transparency na kanilang inihingi. Kaugnay nga dito sa nagpapatuloy na mga panggigipit laban sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, partner Jade at Admar, ipapakita ko lang sa inyo ang kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng trapiko dito sa may kahabaan ng EDSA White Plains. Kung nakikita ninyo, partner Admar, tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko dito sa may EDSA Crossway. At although bukas na concrete barriers ng isang linya dito sa EDSA White Plains, ay hindi pa to bukas sa mga motorista. Sa ngayon, patuloy yung MMDA sa paglilipat ng mga concrete barriers. Kung nakikita naman natin, kapartner Admar, doon sa kabila, sa southbound lane naman, isang linya lang yung bukas talaga at yan yung bus lane. At dito makikita mo rin, may mga taga-suporta dito sa kinatatayuan namin at patuloy nga silang dumadami, kapartner Admar. At kanina nga, iginiit nila na rain or shine, tuloy-tuloy ang kanilang programa dito sa EDSA People Power Monument. At yan muna, kapartner Admar, Jade, ang latest updates mula dito sa EDSA People Power Monument. Balik muna sa inyo sa studio. Opo, Jason, clarify ko lang. So, yung bus lane, pansamantalang pinagamit din sa mga private motorist. Tama ka dyan, kapartner Admar. Bukas yung bus lanes, both for the buses, yung public buses, and para sa mga private motorist natin. Nakakadaan sila dito, kapartner Admar. Pero kanina, nung umaga talaga, hindi talaga nadadaanan ang linya na ito. Napakabagal ng daloy ng trapiko dahil yun nga, nakaharang yung isang bus ng New Era University dito sa may bahagi ng EDSA White Plains, kapartner Admar. Oo, baka mayroon kang makausap din na opisyal ng pambansang pulisya dyan kung paki-verify kung bawal ba na pumunta pa dyan yung ilan sa mga kaanib din ng INC kasi meron tayong mga reports na natatanggap na naharang sila kahit nasa bus pa sila. Nakita ko kanina sa social media, nasa bahagi ng Cavitex kung obligado ba silang harangan ito at ano yung dahilan kung bakit hinarangan, partner Jason. Actually, kapartner Admar, kanina, doon sa bahagi ng southbound lane ng EDSA,
ay nagkaroon ng tensyon dahil nga sa mga natanggap natin na mga impormasyon ay nagkaroon ng pagharang, hinarangan daw ng mga kapulisan yung ilang mga miyembro ng INC at iba pang mga grupo na makapunta dito sa EDSA People Power Monument. So yun yung kukumpirmahin natin, kapartner Admar, kung meron bang instruction, meron bang direction galing sa kataas-taasan na hindi na pwedeng magpapunta ng mga gustong sumali sa nagpapatuloy na rally ng INC. Kapartner Admar. Jason, nasa bahagi ka ng northbound. Kanina, sa footage ng MMDA, mga CCTV nila, sa southbound, marami din bang mga tao? Kasi kanina meron ako nakita, halos parang ganun din yung itsura na medyo isang lane lang yung pwedeng gamitin sa southbound area naman. Sa tapat lang ng People Power Monument. Marami rin, kapartner Admar. Marami ang mga nandun rin sa kabila, yung sa southbound lane, at doon nga sila nakapwesto. Actually, kapartner Admar, kung makikita lang natin yung footage doon, nakaharang na rin yung ilang mga sasakyan ng mga rallyista o yung mga dadalo dito sa pagtitipon. At yung open na lang, kapartner Admar, gaya ng dito sa northbound lane, ay yung busway. At kapansin-pansin na siguro na marami nang sumasakay ng MRT sa kasalukuyan, punuan yung bawat bagon, Jason, sa bawat daan dyan sa inyong lugar. Tama ka, partner Admar. Ito, kakaraan lang ng isang trend, ito ng MRT. Punuan talaga yung mga bagon, kung makikita natin ka, partner Admar, compared doon sa bus lane. Kung makikita natin, wala masyadong sumasakay. Pero sa MRT3, punuan talaga. At yun nga, nagbigay ng anunsyo yung MRT3, yung pamunuan, na tuloy-tuloy ang operasyon ng MRT sa kabila ng kilos protesta na isinasagawa dito sa EDSA People Power Monument, kapartner Edmond. Oh, considering hindi pa rush hour ngayon sa mga oras na ito para sa mga MRT, pero yun nga, punuan. Partner Jade. Follow up ko lang, Jason, kanina nabanggit ni Partner Admar kung pwedeng kung makakausap ka, kung may makakausap kang mula sa pulisya. Dahil nabanggit mo nga kanina na walang uwian. Batay nga sa mga narinig mo dyan sa mga rallyista. May plano bang buwagin ng pulisya considering may mga reports na wala daw permit itong grupong nagsasagawa ng rally dyan sa EDSA People Power Monument? Actually, kanina ka-partner Jade, nagkaroon tayo ng panayam kasama ang media kay Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO. Actually, isa sa mga itinatanong ng mga kasamahan natin sa media, kung hindi ba daw bubuwagin yung nangyayaring protesta dito na pinamumunuan ng INC at ng iba pang grupo, knowing na wala silang permit. According kay Ma'am Hazel, isa yun sa mga opsyon. Pero sa ngayon daw, kapartner Admar, yung pamunuan ng pulisya at ng pamunuan ng INC ay patuloy pa rin nakikipag-coordinate kung ano yung pwede nilang ay maibsan. Muna sa lahat kasi yung concern ng PNP, kasama na yung MMPA, ay yung daloy ng trapiko dito kung saan libo-libo ang apektado dahil po dito sa isinasagawa na rally. No? So yun ang isa sa mga sinabi ni Ma'am Hazel, isa yun sa mga opsyon. Then tinanong kung bakit hindi pa binubuwag, sabi nila, ginagawa naman daw nila ng paraan kung paano sila makausap yung pamunuan ng INC, pero sa ngayon talaga ka-partner Admar ay nahihirapan sila kasi dumadaan pa nga daw sa ilang mga tao bago sila makatanggap ng mga instructions. Oh, Jason, linawin ko lang, hindi sila aalis dyan hanggat walang kakaso, magsasampa ng kaso laban, hindi aalisin yung kaso laban kay Rodante o Senator Rodante Marcoleta. Tama ba? Yun, ka-partner Admar, ang isa sa mga isinasagaw nila dito na hindi sila uwi hanggat hindi nila makakamit yung hustisya para sa, yun nga, isa sa mga, si Senator
Rodante Marcoleta na anila bakit si Senator Rodante Marcoleta yung nakakasuhan, siya naman yung nagsiwalat sa mga anomalya sa flood control project. Si Senator Marcoleta yung nangunguna sa investigasyon. So bakit ang senador anila ang pinipilit na kasuhan at hindi talaga yung mga mastermind sa likod ng flood control anomalies, Kapartner Jay? Ayan. Alright, partner Jason, maraming salamat